Hello! Nako, kita nyo naman, nasa mall ako, kumakain ng tanghalian. Pero kinakailan pa rin mag-spokes hour dahil marami pa rin dapat pag-usapan. Dahil lahat ng nangyayari sa mundo ng politika ay nakakaapekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At ngayon, pag-usapan natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, siyempre, no? Kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay barred dahil more than one impeachment complaint yan, no? At nagkaroon nga sila ng hindi lang tatlo, kundi apat na impeachment complaints pa. So, na-dismiss yun. So, ngayong patapos na yung isang taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan ha. Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan. No? Mantakin ninyo ha, 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr. No? Baliwala yan no, sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipas sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatantanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028, but malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay po pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay VP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si VP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas sa taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din. No? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulboronic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Kati Binag, dahil si Kati Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid ay naku, I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na mga binikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman.
dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr., kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin may sarili silang, meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga 50, magkano ba yun? Parang taga, ewan ko ba, nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no? Ako, tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po, naniwala doon sa mga paratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Luisita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Luisita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha lang pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang ng araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan na madadalian sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada? Si Erap Estrada talagang popular na artista, nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yung nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni Erap ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyan sa baso. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o baling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang BP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Duterte na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski rapid tulpo pa matapos yung iskandalo niya sa kanyang napakagandang ano ba tawag doon? Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip, no?
Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo, talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Naku, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo sa Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Siyempre, pagsasamantalahan nila, bibili ng kanilang mga boto. Bakit ba naman mo tatanggihan ng grasya kung nandyan na? Pero pagdating sa botohan, magiging talaga mag-iisip yan ng 10 beses bago bumoto sa impeachment sa yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds, isang malaking anomalya po iyon eh. Salamat sa Korte Suprema sa kanilang paglabas ng desisyon nitong matagal nang nakabinbin na usapin ng constitutionality ng paglipat ng 60 billion pesos PhilHealth funds. Alam mo ninyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. Yun yung dapat ibalik ng Marcos Jr. administration papuntang PhilHealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60, pero yung 29.9 billion na gastos na po nila eh. So dapat po iyon ay ibalik nila yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yon. Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila eh. Kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga merong maisampang kasong kriminal kagaya ng technical malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder eh. Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging decision po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po yan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol.
na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo magwi-withdraw. Ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Insurance, seguro. Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC, ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ho kayo, may konting background music at nasa labas po ako Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum insurance coverage po ay 1 million pesos per depositor, 1 million per account. Ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international, yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang seguro o insurance ng ating kalusugan.
meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan eh. Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po eh. Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer eh. Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang ho eh, 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks. Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung Thrift Bank, Savings Bank, Loan Association, Rural and Cooperative Banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan, yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration eh. Alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito eh. Nandyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na, kalampagin naman ho natin, yung 107 billion na PDIC funds, nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbank o wala pong account o walang bangko, makadali pong makapunta ng bangko at makapag-open ng account? Following the same flawed and crazy logic of that Lucaret in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung PhilHealth funds, usaping kalusugan naman daw ho, yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital, hindi natatawid ng dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pangbubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila.
Bakit ang laki-laki ng ating taunang budget? Hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun eh. Ghost po iyon eh. Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na, ilan na lang ho natitira dyan. Kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan ng country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, yung SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang SGV country manager. Ma'am, sana you do a Rogelio Babe Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant diyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw dumumi dyan eh. Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo diyan sa ICI, mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do a Rogelio Babe Singson. That is the most honorable thing to do. Mag-resign kayo diyan sa ICI, bumalik na lang ho kayo sa pribado diyan sa SGV. Tanyag yung inyong kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit diyan sa ICI. So ganun din ho, itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion eh. Kinurakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos diyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, or banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh. Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, -26. Wag ho kayong maniniwala na yung +21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho Doon po sa survey, yan ho, paki-check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit eh. Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan. Paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sang-ayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni
dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos. Negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo, yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin eh. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? Ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Bangko Sentral. At the time na kinuha po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po nun ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIC, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment, and kung makikita natin yun, sukatan po yun ng investors' confidence. The level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you, yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week. Sa performance assessment ni Bongbong Marcos. Ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment, bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila na talamak, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun. Ang bigat po nun. Massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y vinalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. Ano? Mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds? Nasaan napunta, bakit kinuha? Meron po ang vice chair po noon, nung panahon na yon, wala po tayong magagawa si Recto eh. Siya po yung Secretary of Finance nung panahon na yun. Kinuha niya eh. Siya yung nagcha-champion ng idea na kunin lahat ng unutilized o unused funds or savings ng mga GOCC. Kinuha po nila yan, bilyon-bilyong piso po yan. Yung PhilHealth, 60 billion. Ang PDIC, 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang bilyon po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung
nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din yung ating panawagan, hindi ba? Doon sa country manager ng SGV na naging bahagi ng budol na ICI na si Binibining Rosana Fajardo, sana'y mag-resign ka na, do a Babe Singson, at bumalik ka na lang sa iyong prestihiyosong kumpanya at posisyon bilang country manager ng SGV. Kawawa naman yung mga kliyente ninyo yung naglalakihang multinational company, malalaking domestic company na tinitingala ang SGV. Tapos ngayon, yung kanilang country manager ng SGV, tagalaban na lang ng mga pagnanakaw ng mga sangkot dito sa flood control mess. Meron naman kayong karir, Ma'am Rosana Fajardo, ganda ng karera ninyo, respetado kayo ng industriya. Sana bumalik na lang kayo ron, wag na kayo magpagamit, wag ka na maging deodorant, wag ka na maging deodorizer. Masangsang po talaga hindi kayang pagtakpan, sumisingaw, amoy na amoy, ang baho, ang korupsyon at kurakot ng Marcos administration. So marami na pong naghahanap nitong nawawalang 107 billion PDIC funds. At matagal na po natin kinakalampag ito. Last year pa. Kaya naman nagpapasalamat ako sa ating primo. Meron pong nagpadala sa akin courtesy of yung Bilyonaryo News Channel po ito para may credit tayo. Si Primo Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Hinahanap na po niya yung 107 billion. Mahalaga po na may mga nagigising na tayong kasama na nasa loob ng Kongreso, mababang kapulungan man o Senado, upang magdagdag ng boses dito po sa ating ginagawang advokasya na humingi ng transparency, accountability, peace and security sa ating pamahalaan. Kaya dito po apektado tayo lahat. Kahit po yung mga trolls, kahit po kayo ay apektado. Kung hindi man kayo direkta, siguro yung inyong ate, yung inyong kuya, yung inyong nanay, yung inyong tatay, yung inyong lolo, because dependent din po ang karamihan sa PhilHealth. Pag naubos ang pondo ng PhilHealth, 60 billion kinuha noong 2024. Zero funding ngayong 2025. Imagine niyo may initial allocation na 74 something billion for 2025. Nawala din, zinero din po nila ang PhilHealth. So kung susumahin mo yun, 60 plus 74, 134 na po iyan, dagdag mo pa ito na 107 billion, 241 billion pesos na agad ang ating pinag-uusapan. Daan-daang bilyong piso na pera po ninyo. Lahat tayo kasali rito. Kanya patuloy ang aking paggabay sa inyo na makabuo kayo ng inyong malaya at matapang na paninindigan at opinion at kuro-kuro. Again, I'm not soliciting that your opinion will be similar to mine. No. Kahit po magkontra tayo, okay lang. Importante, kargado po kayo ng information, kargado po kayo ng knowledge para makabuo kayo ng isang well-informed and intelligent opinion or stand on many important issues ng ating pamahalaan. Ito nga, yung PDIC, importante po ito. Nahanap na rin, sana magpatuloy yung aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, na sana'y patuloy niyang i-push sa loob ng Kongreso, lalo na ho ngayon. Mahalaga po ito. Bakit? Budget season po kasi, panahon ng pagpasa ng ating taunang budget. Dapat ito hanapin. Huwag aprubahan ng budget at hanggat di nalilinaw, nasaan ba itong mga perang ito? Yung dalawang independent representative coming from private sector ng PDIC. Sana naman, tamaan din kayo ng hiya at kayo magsalita. O baka naman, busog-busog kayo kung magkano man tinatanggap ninyo sa PDIC bilang inyong sahod, inyong allowances, inyong per dime, at kung ano-ano pang benepisyo. But you must remember, yung PDIC na 107 billion pesos na kinuha ng Marcos Jr. administration, yan po'y may pananagutan kayo. Maaaring hindi pa ngayon,
But eventually, hahabulin po kayo. Hahabulin kayo, nakakatiyak ako dyan. At baka mangyari, yung inyo pong sunset years ng buhay ninyo, yung pag-edad ninyo, gugugulin po nyo yan sa Sandigan Bayan. Haharapin po ninyo yung mga kasong isasampalaban sa inyo. Mas mainam nang magsalita kayo sa inyong nalalaman saan ninyo dinadala itong 107 billion na pondo ng PDIC. Again, I'd like to reiterate, the purpose of the PDIC ay upang pong mag-provide ng to pay insured deposit pagka pumalya po ang bangko, to provide financial assistance to banks to help stabilize them. Kung may mga bangko are in distress, pwede po silang dumipad doon, pwede nilang tulungan, magbigay ng financial assistance. And finally, to maintain public confidence in our banking industry, in our banking system. Hindi ho nakakabigay ng kumpiyansa itong pati pondo ng PDIC ay kinuha ng Marcos Jr. administration. 107 billion pesos. Tuloy po tayo sa relasyon dito po sa PDIC 107 billion. No? Batiin ko lang po ito at Bisaya OFW. Hello, Attorney Senator Vic, watching from Hong Kong. Marami pong salamat at naririto rin po ako ngayon. Maganda ang klima, malamig. Kay si Gloria Regondola Gemina or Gemina, galit na ito. At ito si Benito Jr. Manzon. All the proposals that si Ralph Recto, implemented and championed were all miserables. This dude must be held accountable. Yes, I agree. Si Lemoncito Marivic, death penalty sa mga corrupt. Precisely, Lemoncito Marivic. Ito po yung aking ikinampanya nung huling halalan na kung tayo'y tangkilikin ninyo, tinangkilik po naman ninyo ang inyong lingkod. Aking ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty. Ating amyendahan yung plunder law, ibaba natin yung threshold. Kung pwede hanggang 10,000 lang. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Wala pong justification dyan. Hindi tamang magnakaw. Eto, tama ka. Si Karyang Hilas. Karyang Hilas. May tanong po dito si Karyang Hilas. Kung may sisikapin ko pong basahin yung mga mensahe nyo. Tama po ito, si Karyang Hilas. Yung gold bars nga, hindi alam kung nasaan. Tutungo po tayo dyan, Karyang Hilas, nabasa mo yung aking pag-iisip. Mula po sa 107 billion ng PDIC na dapat sana'y isauli din, tutungo po tayo, huwag ninyong kalilimutan yung issue ng gold sale ng Bangko Sentral ng Pilipinas during the first quarter of 2024. Last year lamang po ito. Bakit natin ipinagdudugtong-dugtong ito? Sapagkat ang chairman po, nabanggit ko sa inyo, ng PDIC ay walang iba kundi ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ginoong Eli Remolona Jr. At nakuha yung 107 billion sa ilalim ng kanyang chairmanship of the PDIC. Punta po tayo.